Tsope, ito yung kadalasan nating maririnig sa mga sabungan, lalo na kapag natalo ang isang manok na kondisyon. Yung tipong unang tingin mo pa lang ay alam mo nang mananalo, pero ang ending ay natalo ng mas maliit at mas mahinang pumalo. Ang impormasyon na ito ay nakuha ko lang din sa mga taong nagsasabong. Ayon sa kanila, na totoo ang mga pangtsotsope ng manok, kung saan ang ibang mga manok ay tinutusok ng karayom ang paa bago lagyan ng tari para mamilay at mahirapang pumalo. Ginagawa din daw ito ng mga taong may sariling manok na ilalaban. For example, sa isang tupada, tsotsopein niya ang sarili niyang manok at pupusta sa kabila. Ito ang iba't ibang klase ng pandaraya sa manok. Kung sabongero ka ay malamang sa malamang alam mo na kung ano ang mga ito, pero sa mga hindi ay eto, panoorin mo kung paano ang dayaan sa manok o yung tinatawag nilang tsope. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan patungkol sa topic natin ngayon. Una na dyan ay ang lihis tari. Sabi nga ng mga sabongero, masyadong common ito para sa kanila, lalo na sa mga sabongerong naglalaro sa cockpit at tupada. Pinaka-common daw itong pandaraya, pero madalas itong ginagawa. Magsisimula ito sa mananari, kung saan sa pagkakabit pa lang ng tari ay alam na nito kung paano niya ililihis ang tari para hindi tumama. At kapag nagpaluan na ang dalawang manok, yung akala mong tumatama at bumabaon ay hindi pala, dahil tumatalbog lang ito o kumakanto. Alam na ng mga mananari ang ganitong pandaraya, at ito ang pinaka number 1 na dapat nyong tingnan. Sabi nga, mas mabuting magsama ka na lang ng mananari nyo para maiwasan ang ganito. Hindi ko sinasabing magsabong kayo kapatid, ito ay konting impormasyon lamang. Higpit sa sapin. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung sobrang higpit ng sapin sa paa ng manok. At minsan magtataka ka na oo, magulang naman yung manok mo, pero bakit parang namimilay? Parang hirap na hirap siyang iangat ang paa niya. Yun pala, sobrang higpit ng pagkakakabit ng sapin. Isa pa ito sa mga diskarte ng mga mananari na kadalasang ginagawa nila. Hinihigpitan nila yung pagsasapin sa paa ng manok para mangalay. Tinatansya din ito ng mga mananari kung gaano kalayo sa pila yung manok bago ilaban, para pagdating sa itaas, namimilay na yung manok. At kapag namimilay na ito, malamang hindi na ito makakapagpatama ng maganda. Oo, sabihin na nating makakatama siya ng isa o dalawa, pero iaangat niya yan dahilan para matalo ang manok mo. Alam naman natin na pagdating sa sabong, malingat lang ng kaunti ang manok mo, pwede na itong tamaan. Peking tari. Oo, may mga ganito. May mga taong naglalagay ng peking tari sa manok. Baka nagtataka kayo kung meron ba talaga nito. Meron mga peking tari na nilalagay sa manok. May mga sabungan kasi na hindi na ito chinecheck. Basta punas na lang ng tari ay okay na yon. Hindi nila chinecheck kung bakal ba yon, plastic o yero. Basta makintab ay palag. Hindi rin ito mapapansin ng mga nagtatrabisiya dahil nasa taas sila. Samahan mo pa ng laso ng tari na madalas na nangyayari sa mga tupada, pero sa mga sabungan ay bihira. Meron silang laso na pinapahid sa tari bago magsimula ang laban, para kapag tinamaan ang kalaban, mabilis itong manghihina at mahihilo. Kaya't magtataka kayo, ang babaw lang ng sugat pero tatakbo. At ang isa pa sa pinaka-worst, oo, nanalo ka nga, pero nagkaroon ng maliit na sugat ang manok mo tapos namatay dahil yon sa lason. Isa pang nilalagyan ng lason sa manok ay ang batok at dibdib, minsan pa nga ang kilikili, at ipapatoka yun sa manok mo. At kapag napansin na nila na tumatalab na ang lason, tatanggalin na nila ang bayna. Isa pa sa mga dapat iwasan at kung maaari ay magdala ng sariling pang-heater. Huwag ipapatoka ang manok sa kalaban dahil doon nakalagay ang lason. Hindi ko naman nilalahat, pero ang sabi nila may mga iba-iba dyan. Tsope. Ito yung kadalasan nating maririnig sa mga sabungan, lalo na kapag natalo ang isang manok na kondisyon. Yung tipong unang tingin mo pa lang ay alam mo nang mananalo, pero ang ending natalo ng mas maliit at mas mahinang manok. Ang impormasyon na ito ay nakuha ko lang din sa mga taong magsasabong. Ayon sa kanila, natotoo ang mga pangtsotsope ng manok, kung saan
Ang ibang mga manok ay tinutusok ng karayom ang paa bago lagyan ng tari para mamilay at mahirapang pumalo. Ginagawa din ito ng mga taong may sariling manok na ilalaban. For example, sa isang tupada, tsotsopeen niya ang sarili niyang manok at pupustas sa kalaban. Ang ganitong senaryo ay totoo na nangyayari. Hindi kondisyon ang manok. May mga taong gumagawa din ng ganito kung saan ang manok na kanilang ilalaban ay hindi kondisyon. Dito ay alam na nilang matatalo ang manok na ito at syempre pupusta sila sa kalaban. Ang tips na binigay ko sa inyo ay para maging aware kayo sa lahat at wag na wag nyo itong gagawin dahil masama ang mandaya. Hindi ko rin sinasabing magsabong kayo. Ito ay simpleng impormasyon lamang para sa mga taong hindi nakakaalam dahil alam naman natin ngayon na matunog ang salitang sabong. So ayun lamang po. This is Win YT. Maraming salamat. I'm out.